Morning. And first of all, I would like to welcome those who are uh, visiting the Manila Cathedral as part of their Lenten activity. Welcome to those pilgrims of hope. And also today is my mother's 95th birthday. So 95. So kindly pray for her na she may reach 100. Sayang din yung 100,000. No? Our gospel is a gospel full of sadness. There was great sadness in the episode. That is why it is appropriate for St. John, the gospel writer, to describe it as it was night. Gabi noon. Gabi noon ng dalawa sa mga alagad ni Jesus ay magtataksil at magtatatwa. Minsan, mga minamahal kong kapatid, iniisip ko, ano kaya ang talagang mas naging masakit para kay Jesus? Yung pagtataksil ni Judas na kanyang pinagkatiwalaan at minahal, o yung pagtatatwa ni Pedro na kanyang itinuring na isa sa mga importante at malapit na alagad. I wonder what pained Jesus more, the betrayal of Judas or the betrayal of Peter. Alam nyo, kapag kayo ay pinagtaksilan ng isang kaibigan, isipin nyo na lang at tandaan, si Jesus pinagtaksilan din ng kaibigan. Ang sakit nun, di ba? Yung pagtaksilan ka ng kaibigan mo, pinagkatiwalaan mo, binuksan mo ang puso mo sa kanya, kinuwento mo na lahat, pagkatapos ay itinatwa ka, ikinuwento ang mga ikinuwento mo, masakit. Kaya wag niyong gagawin yun sa iba. Pero alam nyo, sa kabila ng dalawang pagtataksil na ito, may binanggit ang Panginoon na palagay ko ay magtuturo sa atin ng isang importanteng katotohanan. Nung umalis na si Judas, no? Of course, hindi pa tapos ang supper, no? Kumakain pa sila. Sabi dito, Judas took the morsel and left at once. Kaya yung mga umaalis ng hindi pa tapos ang misa, no? Yung umaalis mamadali, no? Hindi pa nabibigay yung final blessing, alam nyo na kung sino ang katulad nyo. No? Nung umalis si Judas, nang hindi pa tapos ang huling hapunan, ang sabi ni Jesus, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in Him." Imagine Jesus saying those words, "Now, the Son of Man will be glorified." Ngayon ay luluwalhatiin ang anak ng tao at ang Diyos ay luluwalhatiin sa Kanya. Imagine, you were about to be betrayed by a friend. You are about to be denied by a friend, and you are able to say, there is something positive that is coming out of it. Ayun eh. The Son of Man will be glorified. Anong ibig sabihin nun? Para sa Panginoon, ang lahat ng ito hindi maghahatid sa kabiguan, kundi ito'y magtatanghal sa anak ng tao. There is something positive that will come out of it. Tayo naman lahat, ang dami natin mga pinagdadaan ng problema, di ba? Kung wala kayong problema, problema yan, no? Okay. Minsan mga mabibigat na problema, bigla kang nagkasakit,
mabigat na karamdaman. Pero kapag nararanasan ba natin yung ganoong sitwasyon at dumadaan tayo sa ganoong pagsubok, masasabi ba nating there is something good that will come out of it? There is something positive that will come out of it? Now, for one to be able to say that, he must have a very deep faith in the Lord. Yung masabi mo na merong mabuting ibubunga ito, ay nangangahulugan ng matibay na pagtitiwala sa Diyos. Kasi talaga, ang hirap, no? Okay? Anong makikita mong positibo doon sa mahal mo na may cancer, terminal, hirap na hirap, sumisigaw sa sakit, and then you will say, oh, something good will come out of it. Baka nga magalit ka pa sa Diyos eh. Baka nga murahin mo pa ang Diyos eh. Ano ka ba naman? No? Wala namang ginawang masama ito sa iyo. Bakit ito nangyayari sa Kanya? We will blame the Lord. But Jesus was able to see something positive coming out of it because of His deep faith in the Father. Kaya, ipagdasal natin ang bawat isa. Kasi, ang bawat isa ay nakakaranas ng mga pagsubok. Ipagdasal natin na ang bawat isa ay magkaroon ng matibay na pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos upang masabi natin sa kabila ng lahat ng mga mabibigat na problema, may mabuting ibubunga ito. Alam niyo, kumisan yan ang blessing ng sakit eh. Hindi ko naman dinadasal na lahat tayo ay magkasakit, no? Pero I'll tell you something personal. Yung lolo ko po, lolo sa nanay, yung tatay ni nanay. As far as I remember, yung lolo ko, doon ako lumaki, no? Hindi yan taong simbahan. Hindi yan taong simbahan. Hindi siya taong simbahan. Magsisimba yan, Pasko, no? Birthday niya. Pero pag sinabing simba, yung dumaan sa simbahan, hindi yung dumalo ng misa. Alam niyo, nagkasakit ang lolo ko, yung emphysema. Yung talagang hinahabol ang hininga. Mahabang panahon. Minsan, tinanong ko, Lo, ano ang gusto niyo? Sabi sa akin, bigyan mo ako ng lason. No? Hindi ko naman binigyan ng lason. No? Okay. Pero alam mo, nakita ko, no? Because of that sickness, yung emphysema, nakita ko yung kanyang, yung pagdarasal. Yung pagdarasal. Sa katahimikan ng gabi, pag nagigising ako, nakikita ko siyang nakaharap sa poon at nagdarasal. Sabi ko, hindi naman tumadasalin. No? Pero yung karamdaman niya ang naghatid sa kanya sa pagdarasal. That is something good that came out of something negative. My dear brothers and sisters, when something tragic happens to us, let us not ask, why? Why me? Maybe what we should ask is, Lord, what is your message? Amen.